naubusan nga dito, ay bahala na kung saan kami makakarga nito. Ang messenger namang si Ricardo Cruz dumayo pa sa ibang gasolinahan para magpa-full tank. Nagkakaubusan na kasi sa kanila. Katulad doon sa amin, sa may Lower Bikutan, nung nakarang gabi, papagas kami, wala na. Sa isang gasolinahan na naikutan ng News 5 na abutan namin ng kanilang staff na nagre-refill. Matapos kasi ang tigil operasyon ng 2 araw, ngayon lang sila ulit nag-back to business. Tumangging magpa-interview ang pamunuan pero ayon sa kanila, nagkakaubusan ng supply. Una nang sinabi ng Department of Energy na merong fuel stock ang bansa sa loob ng 50 araw. Pero bukod sa nagkakaubusang supply sa mga gasolinahan, ito pa ang isang pasanin ng mga kapatid natin. Ang panibagong big-time oil price hike sa susunod na linggo. Sa tansya ng ilang energy experts, papalo sa halos 23 pesos ang itataas kada litro ng diesel. Ang gasolina naman aabot ng halos 17 pesos. Sa kerosene naman, tumataginting na 20 pesos kada litro ang posibleng itaas. Ibig sabihin, posibleng pumalo sa higit kumulang 100 piso ang kada litro ng produktong petrolyo. Kaya ang ilang food delivery rider gaya ni Sherwin de la Serna, wala nang pahinga para lang may kitain. Sinusulit na raw niya ang pagbiyahe mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi para kumita ng 4 hanggang 500 piso. Wala tayong magawa, sir, kasi yun ang kailangan biyahe na lang kahit paano para may pangkain din. Ito ang malawaking epekto ng giyera sa Middle East. Una nang nag-anunsyo ang gobyerno na may 5,000 pisong fuel subsidy para sa mga public utility vehicle driver. Sisimulan daw ito sa susunod na linggo. Tinitingnan na ng LTFRB ang digital na paraan ng distribusyon. Pero giit ng ilang transport group, magtaas pasahe na ng 2 piso. Kahit po kasi may fuel subsidy, kung ganun na po ang susunod na itataas, kung aabutin po ng 100 yan, hindi na po talaga natin kakayanin. Pero ayon sa DOTR, pinag-aaralan pa ito. Ang pagtaas ng pamasahe, ang kaakibat niyan, pagtaas ng mga bilihin at serbisyo. So we have to parang tread this very carefully with abundance of caution. Tinitignan namin ngayon how to strike a balance. Ang LTFRB naman pinaplansya ang 3 buwang libreng sakay para sa publiko. Ang budget po na nakalaan ngayon sa DOTR is 1 billion. At yan po ay uubos at tatagal po ang programa hanggang maubos po natin yung 1 billion. Pero panawagan ng isang labor group, tapyasan ng gobyerno ang buwis sa langis. Una na ring sinabi ng mga kongresista na pag-aaralan ang posibleng pag-aamyenda ng Oil Deregulation Law para makontrol ng gobyerno ang presyo ng langis sa panahon ng krisis. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Sinusulong ngayon na dagdagan ang pagkakaroon ng online classes sa bansa sa gitna po ng pagsipa ng presyo ng petrolyo. Pero hati ang opinion dyan ng mga estudyante at mga guro. Nasa Frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, muling na pag-uusapan ngayon kung ibabalik ba ang online classes. Pero para sa ilang estudyante at magulang, hindi ganoon kasimple ang sagot. Naabutan ng News 5 ang senior high school student na anak ni Crystal Lupiana na nakasalang sa online classes gamit ang cellphone. Nakakasunod naman daw siya sa leksyon. Pero ayon kay Nanay Crystal, may problema sila kung sakaling ibalik na nga ang online classes. Iisa lang daw kasi ang cellphone na ginagamit ng 3 niyang anak na nag-aaral. Kailangan po ng wifi. Paano po pag walang wifi, magdo-load pa po araw-araw. Kung ibibili lang po ng pagkain, kaysa ilalagay pa po sa panload, sa pang-araw-araw. Para naman sa graduating college student na si Jerry Vititong, mas makakatipid siya kung online muna ang klase dahil hindi na siya magpapagas ng motor, papasok ng eskwelahan. Dating nagpapagas ako ng mga almost 300, ngayon umaabot na ng mga almost 500 per full tank para sa buong linggo. Imbis na makakatipid ako, tapos magagamit ko pa siya sa mga pan-daily expenses ko, napupunta lang sa gas. Ganito rin ang apelan ng faculty member na si Attorney DJ Jimenez. Gawing option daw muna ang online classes. Talaga makatitipid ka kung sakaling hindi ka muna babiyahe at maging online. May energy consumption pero hindi ganun kabigat yung impact. May mga areas na natututo naman kahit online. Sa ngayon, wala pang pinal na utos ang Department of Education at Commission on Higher Education. Pero may ilang mambabatas na sinusulong ang pansamantalang online classes kung magtutuloy-tuloy ang taas presyo sa langis. Para naman sa grupo ng mga guro, dapat pag-aralang mabuti dahil hindi lahat ng subject ay pwedeng online lang. There's no one size fits all. There are also subjects
where it requires face-to-face. But for us to say online lahat, that wouldn't work. Kahit nagbalik normal ng sitwasyon mula nung COVID-19 pandemic, maraming kolehiyo at universidad sa bansa ang nagpapatupad pa rin ng blended learning setup. Malaking porsyento ang kailangang face-to-face sa papasok ng estudyante habang may mga araw namang pagbibigyan pa rin ang online classes. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Panahon daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang hatiran ng mali-maletang kickback ang isang kongresista. Ayon yan sa source ni Ombudsman Boying Rimulya. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Sinusuri na ng Office of the Ombudsman ang testimonya na nakalahad sa joint affidavit ng 18 nagpakilalang dating security aide umano ni Zaldico. Laman ng kanilang affidavit ang ilang litrato ng umano'y delivery ng grupo ng mga mali-maletang pera sa ilang kongresista. Ayon kay Ombudsman Boying Rimulya, nakatanggap siya ng intel report na isa sa mga tinukoy sa joint affidavit na cash delivery sa isang kongresista. Nangyari noong pang Duterte administration. When we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. That picture that was put in the affidavit was done during the time of Speaker Lord Velasco. So it is not an entirely accurate depiction of even pictures. Tingin tuloy ni Rimulya, tila minamanipula lang ang mga impormasyon sa joint affidavit. They were playing with timelines, and this is one timeline that they played with, that this happened before the term of President Marcos. Hindi sinabi ni Rimulya kung kanino nanggaling ang pera at sinong kongresista ang tumanggap nito. Pero maituturing daw na reliable na tao ang nagbunyag sa kanya ng impormasyon. Tinukoy din ni Rimulya na si dating Congressman Mike Defensor ang nasa likod umano para mabuo ang kwento sa laman ng joint affidavit ng grupo. He was instrumental in putting together the affidavit. I think we all know that. He's not denying it anyway. Maglalabas ang sabina ang Ombudsman oras na matanggap ang individual affidavit ng 18 mga dati umanong security aide. Dapat panindigan nyo lahat, tsaka ilagay nyo yung detalye ng bawat isang tao kung saan siya kasama. Dapat yan, personal knowledge. Hindi pwede hong general statements lang na sabi-sabi, sama-sama ang lahat. You're talking about serious allegations that have to be testified to by the actual people who witnessed the act. Sinisikap pa ng News 5 na kuna ng pahayag sina Defensor at Velasco. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Umalma si VP Sara Duterte sa sinusulong ng ilang kongresista na ilipat sa kustodiya ng Kamara ang nagpakilalang bagman niya na si Ramil Madriaga. Git po ng bise, binibigyan daw ng special treatment si Madriaga. Nasa Frontline balitang yan si Myron Enriquez. Isa na namang fishing expedition. Yan ang tinawag ni Vice President Sara Duterte sa ginagawa raw ng ilang kongresista. Ito ay matapos hilingin ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno sa House Committee on Justice na ipasabina ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng bise pati na ang kanyang bank records. Sa isang pahayag, sinabi ng bise na patunay lang daw ito na walang sapat na ebidensya ang impeachment complaint laban sa kanya. Inalmahan din ni VP Sara ang sinusulong ng ilang kongresista na ilipat sa Kamara ang kustodiya ng nagpakilalang bagman niya na si Ramil Madriaga. Giit ng bise, special treatment daw ito gayong may kinaharap siyang kasong kidnapping. Insulto raw ito sa biktimang na trauma umano ng krimen ni Madriaga. Sagot naman ni Jokno, nirerespeto niya ang pahayag ng bise. May pagkakataon naman daw ang bise na pabulaanan ang mga paratang sa kanya. Tingin naman ni ML Party List Representative Leila De Lima, tila kabado si VP Sara at nililihis ang usapan sa halip na sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Ganito rin ang tingin ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Joel Chua. Mukhang takot daw ang bise sa mga nalalaman ni Madriaga. Muling magpupulong ang House Justice Committee sa March 18, kabilang sa pag-uusapan ang hiling ni Jokno kaugnay ng kustodiya ni Madriaga. Pero pag-amin ng committee chairperson na si Jervy Luistro, may agam-agam siya rito. If there's a request to transfer his custody from BJMP to the House of Representatives, we cannot act motu proprio.
hindi kami pwedeng umaksyon on our own. We need to seek the conformity of the court by way of an order issued by the same court. Sa March 16 na ang deadline ng komite kay VP para sagutin ang mga aligasyon. Kung hindi magpapasa ng tugon ang bise, mas mapapaaga ang paggulong ng pagdinig sa impeachment. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Hanggang ngayong buwan na lang operasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon sa ICI, nagawa nila ang iniatang sa kanilang tungkulin. Nakagawa na rin daw sila ng sistemang pwedeng gamitin ng mga ahensya ng gobyerno sa pag-iimbestiga sa mga maanumalyang proyekto. Kanina, isinumite ng ICI sa Ombudsman ang mga dokumento at ebidensya, pati ang resulta ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Kasama dyan ang 9 na referral o rekomendasyong kasuhan ng 65 individual. And they only suggested 8 to be prosecuted, but we are looking beyond that figure. Definitely, we're way ahead of them in some of their fields, like the investigation of congressmen. We're way ahead of the ICI. Isang malaking sindikato raw ang nasa likod ng narecover na higit 6 na bilyong pisong halaga ng shabu sa Occidental Mindoro. At ang kanilang mga parokyano, mga nasa middle class. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Personal na ininspeksyon ni DILG Secretary John Vic Remulla ang nasabat na sako-sako ng hinihinalang shabu sa Occidental Mindoro. Sa pagtataya ng DILG, 6.2 billion pesos ang halaga ng kontrabandong yan. Nakuha ito sa sumadsad na speedboat sa bayan ng Palawan. Sakay ng bangka ang 2 tumakas pero naaresto ring mga Chinese. Huli rin ang 2 Pinoy na magsisilbi raw sanang rescue sa sumadsad na speedboat. Giit ni Remulla, malaking sindikato ang nasa likod ng tonel-toneladang droga. This is a very sophisticated organization. May mga drones in-employ yung bangkang yan para hanapin kung saan kumalat yung mga drugs na to. So they are not ordinary criminals. Base sa markings ng kontrabando, mukhang manufactured ito sa Vietnam. Pero tila mga Chinese daw ang nagpapatakbo ng sindikato at babae ang kanilang leader. In her 30s, na Chinese national din. Siya ang nag-rent ng bahay, siya ang bumili ng bangka, siya lahat ang nagda-transaction dito. Ang matindi pa, nasa 100 kilo pa umano ng droga ang hinihinalang nawawala. Ibig sabihin, posibleng kulang pa ang bilyong-bilyong pisong halaga ng nasabat na shabu sa speedboat. Giit ni Remulla, middle class ang parokyano niyan. Ang naapektuhan ng drugs ay hindi yung mayayaman, middle class. Yung mga nagtatrabaho sa factory, nagtatrabaho sa transportation. Sila ang number 1 consumer nito at sila ang number 1 biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Kalaboso ang isang lalaking gumagawa at nagpapakalat ng peking dolyar sa Pasay. Nasabat sa kanya ang peking perang nagkakahalaga ng $200 million o katumbas ng nasa 12 billion pesos. Nasa Frontline ang balitang yan si Gio Robles. Sa isang coffee shop sa Pasay, nakipagkita sa asset ng NBI ang target ng kanilang entrapment operation nitong Miyerkules. Siya ang sospek na nasa likod umano ng paggawa at pagpapakalat ng peking pera. Pagkakuha ng marked money na aabot sa ₱200 milyong, agad na lumapit sa sospek ang mga operatiba ng Criminal Investigation Division ng NBI. Kanina, ipinakita ng NBI ang mga peking pera na nakumpiska sa inarestong sospek. Karamihan dyan, US dollars, Malaysian ringgit at treasury bonds. Aabot ito sa $200 million o nasa 12 billion pesos. Katuwang din ng NBI sa operasyon ang US Homeland Security laban sa Pilipinong sospek na US citizen din. Inabot ng 3 buwan ang surveillance at test buy operations na isinagawa ng mga otoridad laban sa sospek na gumagamit pa ng iba't ibang pangalan. It took us a few months kasi medyo maila po si Mr. Steve Reyes. On December 23, 2025 po, nakapag-test buy po kami. Nakabili po kami ng 4 pieces of $100 bills and then we coordinated with the Bangko Sentral ng Pilipinas. Mariing itinanggi ng sospek ang akusasyon. Ang sabi po nila fake yun, pero yan po ay 1934 United States series ng Wells Fargo Bank in the United States. Sa Amerika, yan po ay accepted. Dito sa atin ay hindi. I don't know why.
Karamihan sa mga nabibiktima ng sospek ay mga dayuhan at Pilipinong naeenganyong magpapalit ng dollar bill sa halagang kalahati ng karaniwang exchange rate. Halimbawa, sa isang $100 bill, umaabot lamang sa 2,500 pesos ang alok ng sospek. Kaya mag-ingat ang public, especially dun sa $100. Medyo maganda yung quality. So makakalusot siya kung hindi tayo nag-iingat. Muling paalala ng BSP para hindi mabiktima ng peking pera, tandaan ang tatlong kataga na feel, look at tilt. For the US dollars, they use the cotton linen material. So dun pa lang, touch pa lang, rough na siya eh. So hindi siya ordinaryong bond paper na smooth. Inaalam pa ng NBI ang source ng mga peking pera. Hindi tayo pwedeng maniwala na mag-isa lang siya at kung saan gagamitin. Imagine that amount of money. Nahaharap ang sospek sa mga kasong illegal possession and use of false treasury or banknotes and other instruments of credit sa ilalim ng Article 168 ng Revised Penal Code at Anti-Alias Law. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Usapang dolyar pa rin, sumadyan sa panibagong pinakamahinang palitan ng halaga ng piso kontra dolyar sa pagsasara ng linggo. Sa huling trading day ngayong Biyernes, bumaba sa 59 pesos and 735 centavos ang halaga ng kada isang dolyar. Kumpara yan sa 59 pesos and 38 centavos kahapon. Dito lamang Lunes nang muling magtala ng all-time low ang piso nang sumasadyan sa 59 pesos and 50 centavos. Epekto pa rin yan ng giyera sa Middle East. Dahil mababa ang halaga ng piso, mas mahal po pag-angkat ng krudo. Patay ang isang DOST engineer sa Nueva Vizcaya nang mahulog sa bangin ang sinasakyan niyang SUV. Habang sa Ormoc City, 3 ang sugatan sa banggaan ng 2 motor. Narito ang Frontline Report. Nakaupo at nakahandusay sa kalsada ang mga nadisgrasyang motoristang yan sa Barangay San Antonio sa Ormoc City. Ayon sa investigasyon, parehong binabaybay ng 2 motor ang parehong lane nang biglang gumilid ang isa sa kanila. Hindi raw napansin ang gumilid na motor na may paparting pang motor sa likuran nito. Dito na raw nagbangga ng 2 motor. Sa lakas ng impact, pareho silang tumilapon. 3 ang sugatan. Nagpapagaling pa sa ospital ang isang rider habang nakauwi naman na ang 2 sakay ng isa pang motor. Sa Quezon, Nueva Vizcaya, patay ang isang DOST engineer nang mahulog ang kanyang SUV sa gilid ng kalsada. Kinilala ang biktimang si Engineer Mark Hilhison, Supervising Science Research Specialist ng DOST Nueva Vizcaya. Nagtamo siya ng sugat sa ulo. Naisugod pa siya sa ospital pero idineklara ring dead on arrival. Sugatan naman at nagpapagaling na ang isa pang sakay ng sasakyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Balik global pageant stage si Gazini Granados. This time, lalaban siya sa Miss Grand International All-Stars. Kabilang si Gazini sa first batch ng All-Stars edition. Kahapon lang nang i-anunsyo yan ng MGI. Full support kay Gazini ang co-beauty queens niya. After niyan, nag-post naman si Gazini ng ilan pa niyang whole body shots. Una nang lumaban si Gazini sa Miss Universe 2019 kung saan nagtapos siya sa top 20. Open naman ang MGI All-Stars to any woman and trans woman na sumali na before sa international pageant na naluman o hindi. Sa May 30 na ang Coronation Night. It's confirmed! Official na sina Edu Manzano at Tech CEO Ann Tuy Okuy siya. Inanunsyo yan ng kanilang media company kung saan parehong nagtatrabaho ang dalawa. Unang nakita na publiko sina Edu at Ann sa EDSA rally noong Pebrero. Ang huling karelasyon ni Edu ay ang aktres na si Cherry Pie Picache. Marami pa akong mga big reveal later, kaya dyan lang kayo. I'll be right back. Susunod, mga Roro, nagtaas pasahe ngayong magsesemana Santa. Emergency room ng isang ospital sa Bulacan, ninakawan. At K-pop Demon Hunters, magkakaroon na ng sequel. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa.
Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mataas na pasahe ang sasalubong sa mga biyahero sa Batangas Port ngayong Semana Santa. Papalo ng higit 100 piso ang dagdag sa presyo ng tiket sa mga roro dahil pa rin sa inaareang presyo ng langis. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Pinaghahandaan na ng Batangas Port ang dagsa ng mga pasahero para sa Semana Santa. Kanina, ininspeksyon ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ang passenger terminal building ng Pantalan. Handa naman ang Batangas Port sa bugso ng pasahero. Yun nga lang, mukhang ang mga pasahero ang hindi handa sa sumalubong sa kanilang taas pasahe. Simula noong nakaraang linggo hanggang ngayong araw, 4 na shipping lines na nagpatupad ng taas pasahe sa mga papuntang Calapan at Rojas sa Mindoro. Gayon din sa biyaheng Paromblon, Katiklan at Puerto Galera. Ang economy class sa papuntang Calapan na dati 540 pesos, 650 pesos na ngayon. Habang ang biyaheng Puerto Galera naman na dating 620 pesos, 650 pesos na ngayon. Ilang shipping lines pa ang nagbabalak sumunod sa taas pasahe bago mag-Semana Santa. Paliwanag ng DOTR, epekto pa rin ito ng taas presyo sa langis, bunsod ng gyera sa Middle East. Ang fare po kasi nila is deregulated. Pagamat deregulated, ang sinasabi natin sa kanila kung magtataas sila ng kanilang pamasahe, it should be reasonable. At naglabas po ang Marina ng isang memorandum circular na kung magtataas ng pamasahe ating shipping lines, it must be within 20%. Wala namang magawa ang mga pasahero. Nakaka-disappoint kasi nung nag-COVID po kasi tumasa sila. Tapos even bumaba naman yung hindi po sila nag-decrease. Tapos ngayon, parang halos parehas lang naman, nag-increase pa ulit sila. Hindi ba something na expected na to kasi tumaas talaga yung fuel? May idea na rin ako na tataas talaga pero sobrang taas. Yun lang. Nagulat lang ako. Noong Enero, nagtaas ng 30 pesos sa terminal fee ang Batangas Port. Sa Hulyo, may panibagong 30 pesos na taas singil dyan na makakadagdag pa sa bayarin ng pasahero. Kung bawasan natin yung terminal fee dito, paano naman makakabawas ba ito doon sa gagastusin ng kababayan natin sa barko? Ang napakalaking bahagi ng gastusin nila sa kanilang pagbabiyahe yung pamasahe sa barko rather than the terminal fee. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Muling sinagot ng manager ni Olympic gold medalist Heidelin Diaz ang issue sa free fuel for life ng isang oil company. Ayon kay Manager Noel Ferrer, wala raw anumang kondisyon o restriction na sinabi sa kanila ng nasabing kumpanya. Nalaman na lamang daw ito 2 taon ang nakalipas mula noong inanunsyo ang reward. Wala rin daw nabanggit na anumang kasunduan para pigilan si Heidelin na magkaroon ng partnership sa ibang oil company. Sa kabila po nito, nagpapasalamat pa rin si Heidelin sa natanggap niyang suporta. Ginagalang din daw niya ang desisyon ng oil company na hindi pagpatuloy ang fuel benefit. Nauwi sa trahedya ang birthday party sa San Juan, Batangas. Isang grupo kasi ang nanggulo at namaril na ikinamatay ng lalaking umawat lang. Nasa frontline, ang balitang yan si Gary De Leon. Tricycle baka naman po pwede! Yakap-yakap ang duguang 23 anyos na si Mark sa barangay Pulang Bato sa San Juan, Batangas. Pinagbabaril siya sa birthday party ng 4 na taong gulang na kaanak nila. Ang kapatid ni Mark na si Jo Marie, nadaplisan ng bala sa paa. Binaril po ng sunod-sunod. Tapos ako nasabitan po sa ganito. Tapos nung nasabitan po ako sa ganito, nagtakbo po ako doon sa may tabi ng kalsada, tumago po ako. Sa dami ng tama ni Mark, namatay siya. Kwento ng pinsan ng biktima, bisita rin sa birthday party ang gunman. Nakursunadaan daw nito at ng 4 pang kasamang lalaki ang iba pang dumalo sa party. Di pa po sila sa amin unang dumiretso. Sa isa pa pong inuman, doon po sila unang dumiretso. Doon po nagkainitan na po ata doon. Hindi po nagtagal, nagkagulo na po. Nakita raw ni Mark ang nangyaring komosyon sa mga bisita, kaya umawat siya. Pero sa kanya ibinaling ng grupo ang kanilang pangtitrip. Doon na nga nangyari ang pamamaril. Dali-daling tumakas sa mga sospek. Panawagan ng mga kaanak ni Mark. Justisya lang po. Para po sa pinsan ko, nawala naman po kasalanan. Nawala naman po kasalanan. Hindi umapat lamang. Yun po. Sa ngayon, tinutugis na ang 5 sospek.
Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Susunod, Senador Bato de la Rosa na matagal nang absent sa Senado, nakiusap na patirahin saglit ang pamilya niya sa Senate Mansion. Emergency room ng isang ospital sa Malolos, Bulacan, nilooban. At ang viral at nakakaantig na libreng pa-full tank para kay Lola. 1-1, full tank na yun ng dalawang... Bakit? Bakit po? Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Pinasok ng kawatan ng isang emergency room na walang tao sa isang ospital sa Malolos, Bulacan. Ang pagnanakaw niya nasa pulpa sa CCTV. Natong Frontline Report. Tumingin-tingin pa ang lalaking yan kung may tao sa emergency room ng Romel Cruz Hospital sa Malolos, Bulacan madaling araw nitong Huwebes. Nang makasigurong walang tao, pumunta siya sa counter. Dito niya kinalkal ang mga drawer at iba pang mga gamit. Ilang sandali pa'y may hawak na ang lalaki. Inilagay niya yan sa bulsa ng kanyang shorts hanggang sa lumabas na siya ng emergency room. Agad na isinumbong ng isa sa mga nurse ng ospital ang pagnanakaw na yan sa kanilang barangay. Kinumpirma nitong tinangay ang kanyang wallet. Nasa laboratory room daw ang biktimang nurse nang pumasok sa ER ang kawatan. Sabi po ay nakuha ang kanyang ATM. Pagkabanggit po parang na-withdraw yung konti, pero hindi ko alam kung gano'ng halaga. Ang wallet daw po ay nakita doon sa Balagtas, Bulacan, sa Yanga College. Agad namang nagsagawa ang barangay ng backtracking sa suspect. Dito nila nakita ang mga dinaanan ng suspect na nakabike matapos ang pagnanakaw. Ipinakalat na rin sa kanilang lugar ang larawan ng suspect para matukoy ang kanyang pagkakakilanlan at agad siyang mahuli. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Absent pa rin si Senator Bato de la Rosa sa Senado pero sa gitna niya ay hiniling niyang payagang tumira saglit ang kanyang pamilya sa Senate Mansion sa Baguio. Sumulat si de la Rosa kay Senate President Tito Soto na magamit ang mansyon simula March 26 hanggang 29 para raw ito sa gagawing shooting competition. Gayunman, na-deny ang request ni de la Rosa dahil may rehabilitasyon sa Senate Mansion. Nobyembre pa absent sa Senado si de la Rosa matapos kumalat na may arrest warrant na sa kanya ang International Criminal Court dahil sa madugong drug war ng Administrasyong Duterte. Dumami ang mga Pilipinong walang trabaho noong Enero. Ayon po sa Philippine Statistics Authority, tumaas sa 5.8% ang unemployment rate sa buwan ng Enero. Katumbas po yan ng halos 3 milyong Pilipinong walang trabaho. Mas marami yan kumpara noong Oktubre at Enero noong isang taon. Tumaas din sa 13.2% ang underemployment rate. Katumbas po yan ng 6.35 milyon na Pilipinong naghahanap pa ng dagdag na pagkakakitaan. Mas mataas ito kumpara sa 12% underemployment rate noong October 2025. Ayon pa sa PSA, posibleng makaapekto sa datos ng employment ngayong Marso ang nagpapatuloy na giyera sa gitnang silangan. Kakaibang weekend experience baka mo. Swak na swak dyan ang maaksyong Toyota Gazoo Racing Philippine Cup. Panoorin natin yan. Cavite. 2 araw ng matinding aksyon at adrenaline ang pwede niyong ma-experience dito. At mga kapatid, free for all. Naka-full speed na rin ako kaya silipin na natin ang nag-aatikabong mga ganap dito.
we want to introduce dun sa mga fans yung bago nating racing format, which is the Tamaraw Sprint Race. Okay. So, aside, alam naman natin lahat Tamaraw, di ba, ano siya, workhorse siya. Yes. So, we want to showcase na ang Tamaraw hindi lang siya pang workhorse. And we've also have our performers. On Saturday, it's going to be Lola Amor and Ben on Sunday, March 15. So, punta kayo dito, and we also have our special guest, si Joao Constancia. So, come here guys, free admission, and see you all here. Klase ng pagpapamalas ng galing at diskarte pagdating sa larangan ng motorsport. Yan nga ang ipiflex ng mga dadalo sa 2-day event dito sa Toyota Gazoo Racing Philippine Cup 2026. Mga kapatid, the race is not yet over. Kaya kung gusto nyo ng kakaibang experience ngayong weekend, habol na dito. Abangan, sequel ng K-pop Demon Hunters confirmed na. At ang lolang tricycle driver nakatanggap ng perang pang full tank mula sa kanyang pasahero. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Posibleng makulong ng hanggang 18 buwan ang dating member ng K-pop group na winner na si Nam Tae-yoon. Yan ay matapos siyang masangkot sa driving under influence of alcohol noong April last year. Hiniling ng prosecution ang sintensya na yan, pati na rin ang pagbabayad ng multa na 1 million Korean won o katumbas ng halos 40,000 pesos. Sa April na ilalabas ang desisyon ng korte. Hindi ito ang unang beses na nasangkot sa drunk driving ang singer. Last 2023 nang maaksidente siya dahil sa pagmamaneho ng lasing kung saan sumasailalim siya sa probation. Official nang magkakasequel ang hit animated movie na K-pop Demon Hunters. Ayon sa direktor na si Maggie Kang, nakaka-proud bilang Korean na filmmaker na gusto pang mapanood ng audience ang mga bida sa movie. Para naman kay Direk Chris Applehands, excited na raw siyang isulat ang next chapter ng Huntrix Girls. Ayon sa ilang reports, sa 2029 ipapalabas ang sequel pero wala pang comment dito ang Sony at Netflix. Humakot na mga parangal ang K-pop Demon Hunters at naging most watched original title sa Netflix history. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy weekend mga kapatid! At para naman sa ating pabawang pampagood night, maraming netizens ang naantig sa kwento ng isang lolang driver sa Cavite. Ang kanyang pasahero, binigyan siya ng pampa-full tank. Nasa frontline ng balita niyan si Rainiel Pab. Magkano po? Po? Magkano nga po? 20. Ito ang tagpo sa senior citizen na tricycle driver at kanyang pasahero sa Rosario, Cavite. Nagsimula sa singilan ng pasahe na nauwi sa kumustahan lalo't ang mahal ngayon ng petrolyo. Hanggang sa... Magkano full tank ng gas? Ito, 540. Po? 540 ngayon. Ang mahal. Oo, laki na itinato eh. Ito po, pang dalawang full tank nyo. Yan. 1-1. Full tank na yun ng dalawang... Bakit? Bakit po? Naiyak ang babaeng driver nang abutan siya ng perang kasya ang dalawang full tank ng kanyang tricycle. Pira ako ng taong katulad ko. Maraming salamat. Dito na rin naiyak ang pasahero. Pero di natapos dyan ang kanyang pagiging good Samaritan. Inabutan pa niya ng dagdag na pera ang babaeng tricycle driver. Ayon sa pasahero, napansin niya na tila nahihirapan si nanay sa pagmamaneho. 72 years old na pala kasi ang matanda at ilang dekada na rin sa pamamasada. Para maibsan ng pagod, yan daw ang naisip na pampagood vibes ng pasahero. Ngayong inaarayan ng lahat ang mahal na presyo ng petrolyo.
Ang good deed ni Kuya, kalat na online with more than 9,000 shares ngayong gabi. Libo-libo na rin ang nag-like, react at comment sa nasabing video para purihin ang kabutihang loob ng pasahero. Good job ka riyan, Kuya! At kay Nanay Tricycle Driver, Happy Women's Month po sa inyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. O kahit ako ang makatanggap ng pambagasolina, maiiyak talaga. Johnny, payakin mo naman kami. Sige na. Iyak ako ngayon na. Pero alam mo, tingin ko, baka naman regular na pasahero ni Lola yung naging sa kanya. Hindi rin, I don't know, but grabe, pang dalawang full tank. Paiyakin mo nga kami, sir. Pang full tank ko naman yung kotse namin. Nauna ka ba sa nga pala? Oo nga pala. Pero masaya ako dahil diesel ka. Hindi ka ba? Eh, ito masaya. Which is Schadenfreude sana siya, pero... EV to, di ba? Hybrid. Hybrid. Pwede naman lagyan ni Sir Ed ng gasolina yun. So, may iniiyak ako. Kasi nagbatangas tayo, sir, so naubos yung gasolina. Yung electricity. Teka muna, gas ka ba o... Kasi pag naubos, pag na-konti na lang yung electricity, tapos may gas, mag-recharge siya. So, gasolina. So, naubos na yung gasolina ko, Sir Ed. Tandaan naman yung ginagano. Talaga na, alam mo, Sir Ed, may panahon pa. Liga na, pagasan mo na kami. Ito na yung siya sa para mapaiyak mo si Miss Mayan. Uy, pero nakakalungkot talaga yung task pressure next week. Totoo. Actually, the thing is Nalulumo we don't know by how much next week. Kasi yesterday, Iran threatened to force the price of Brent crude to go up to $200 per barrel. Today, it's $100 per Oh, barrel. kung mag-200, good luck. Grabe. Di ba dapat masaya tayo kasi mag-weekend? No, weekend na tayo. Sige, sorry ha, may bad news. Sige, babay na tayo, baka mag-iyakan to eh. Yan po ang 45 minutong pag-imayos malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Hanggang sa Lunes po, kaming inyong kapatid sa Baltans Public Service. Ako po si Mayan Los Baños Oroseo. Ako lang po si Ed Lingao, walang iwanan sa Frontline Tonight.